Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:19 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue ka concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon. Sa mga biyan ka mainit nga hapon sa aton nga tanan. Daw kita subong sang Miyerkules. Hunyo 4 tuig 2025. Sa kinaandan, ako ang inyong alagad, Marian Grace Eranyat. Dahil ka mga biyan sa pagpangalagad sa programa Balita Sosyal, tiin mag-aop na kita tutubla 1:55 subong nga hapon. Mga kauturan nato no nga nagapamati subong nga hapon nga naka-tune in sa 5858. Siyempre sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook. Good afternoon mga biyan sa inyo. Lugag ba na mo na tamyaw no sang isa ka maayong hapon, maayong aga o maayong gabi. Ang aton nga mga overseas sa Filipino worker kay mga bahin sang kalibutan. Kaya subong nga hapon sa pagpangalagad naton diri sa programa Balita Sosyal. Istoryahan naton mga abyan ang abuton nga aktibidad sa aton nga Regional Alternative Child subong nga bulan sang Kaya kita mga biyan nga mga bisita makaupod sa dili nang magigay live sa aton nga Zoom. For those no nga first time nakapamati no kung ano bala ang National Authority for Child Care ang NACC, and for those yang mga plano mga abyan no nga mag-adapt, mag-foster no, ang mga tikang diri, paano maka-apply no ano ang kinahanglanon nga dokumento sa daysin-o ang qualified. Istoryahan naton ina mga abyan later on naton nga pagpangalagad. This time, magakuha kita na isang naton ka latest nga lakat sang panahon kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong piyakalinya si Sir John Baron sa Pag-asa Iloilo. Sir John, good afternoon. Hello ma'am, ngayong hapon, kag sa aton man mga tagpalamati, latest weather update aton sa adlaw sang Wednesday, June 4, 2025. Based sa aton nga latest nga update, wala makita maginong monitor nga LPA or bagyo sa sulod or sa Guasang Par. Ang southwest monsoon nag-aapekto ini sa may Luzon, while ang intertropical convergence zone
or ITCZ ang naka-epekto sa may Southern Mindanao. Pero sa ato niya sa Western Visayas, generally fair weather kita sa buong adlaw, pero may mga tansagapon sa isolated. Sa mga pabulaan pangilan sa nag-uog labi na sa hapon sa kagabihon dalain isang mga localized thunderstorms. Ang inato dire sa Western Visayas may natugtog baganagan sa direksyon na sa bagatnan nakatundan tugtog na bagatnan nga mo ni ang magadala sa mga naitugtog sa serangan ng mga balot sa atong kadagatan. Forecast temperature na doon 27 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak 5:26 kay nasang aga magtunod ini 6:10 karon sa hapon. Meron nga latest weather update. Ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather update and as always, stay safe out there. Sir John, subong Miyerkules, no? Pila bilang aton nga maximum heat index or projected naton nga maximum heat index? Yes, ma'am, actually, sa subong ang highest na doon nga heat index nga record is naglabot siya sa 40 degrees Celsius. Magambal ikaw, Sir John, nga 40 degrees Celsius, no? Ano ang posible sa nino nga epekto sa lawas ng isa ka tawo? Yes, ma'am, kung basihan tani sa doon nga heat index nga chart, ang 40 degrees Celsius under isa sa may extreme caution category. So, ano ni siya, no? Pwede niya siya makatugas ang heat cramps kada heat exhaustion. Kung padayon kita gyapon nga nagabulad sa initan na posible man nagyapon na makatugas ang heat cramps. Take note nato no despite sa ano na kita rainy season na kita, may mga chances gyapon nga gyapon no, especially kung mga fair weather kita, na mainit gyapon ng aton nga tempo kung sa diin malaba-laba na mataas naman ang aton nga heat index. So muna nang gina-advise na gina sa aton nga mga kauturan nga magano kita no kundi tagi daton nga mga latest nga weather updates kay si Pag-asa daily man na siya nagapagawa sa aton nga weather forecast especially diri sa sa region 6. Sir John, sa pagsulod sa ating habagat season, lauman bala nato no nga sa mga masunod nga inadlaw kon semana mangin mainulanon diri sa aton sa Pilipinas or diri sa aton sa Western Visayas? Yes, ma'am. Basta kita sa aton nga rainy season. Pero ako na actually ang sense nga magtupa ang aton nga mga ulan, especially sa hapon sa kagabiyon. So, expect na siya actually sa rainy season. Nakita, hindi kita magkalipat magdala sa aton nga payong kay madako ng sense nga magtupa ang aton nga ulan sa hapon kagabi. Okay. With this, Sir John, madamo nga salamat. Thank you and may hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abyan, si Sir John Baron, ang aton nga weather observer sa Pag-asa, Iloilo. Abyan na wala sang antayan no any low pressure area man nga Pag-asa siludo nga sagwa man sa Philippine Area of Responsibility according kay Sir Jano with these starts ang aton man habagat si uman nato no nga sa hapon no kon sa kagabihon posibilidad no nga magatupa ang ulan. Samtang mga benong aton nga na record nga heat index subong nga Miyerkules sa 40 degrees Celsius. Mga kauturan nato no nga nagaplano pa mag-work subong nga udto magdalagi no sa inyo nga part. Kung pwede man lang no mapaiway ang inyong transaksyon out sa mga amo sini nga oras ug karon alas 3 sa hapon much better. Iti magwa ka no subong sa inyo balay ba perte kasakit init. Sagan tagid no ang mainit nga dapya sang hangin. So kung wala man lang sa mga importante no nga mga kaladtukan, mga transaction, stay no sa inyong taniman. Para sa mga biyan sa Radyo Pilipinas, launa 28 sa hapon. Sa aton nga pagbalik mga biyan, makaupo na nato ng aton nga mga bisita. Aton nga officer in charge sa Regional Alternative Childcare, si Ma'am Janice Brasileño.
Ang aton man nga legal officer, si Attorney Flora May Alejandro. Istoryahan naton mga abyan ang natuloy sa National Authority for Child Care. Ang mandato balas ang sinino nga NACC at sang aton man nga RAP. Istoryahan taman mga abyan no ang Domestic Administrative Adoption Alternative Child Care Act. Paano bala nino maka impact sa adoption process diri sa aton sa Pilipinas. And for those no nga nagaplano nga mag-adopt, ano ang mga tika nga dapat mga dokumento no nga dapat ipon i-comply. Nagibaluan taman mga abyan ang alinyada nga aktibidad sang Raco Region sa nga bulan sang Hulyo. Sinitanan mga abyan bantayan sa pagbalik sa programa Balita Sosyal. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryoso binabantayan, pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliin maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. Game, 1, 2, and... Balikat ulo, itapuitan, may mga susus. Huwag mong itigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pag-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti ang nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatan ang nakikitang solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more quality jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. sa 77th United Nations General Assembly sa Radyo Pilipinas. Special coverage. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:32 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Ako ang inyong alagad, Marian Grace Ereñata. Atis kita mga abyan kaina mag-break ako no na istoryahan subong nga hapon sa pagpangalagad sang aton nga programa. Istoryahan naton mga abyan kung ano bala ining National Authority for Child Care o NACC. Aton man nga RAP ang dato no sa duha naton ka opisina.
Natuhoy no sa A number 11642 ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act kung paano ini no maka-impact sa adoption process sa aton sa Pilipinas. Abiyan live sa aton nga Zoom ang aton nga mga bisita subong nga hapon ang aton nga OIC Regional Alternative Child Care Officer, ang aton nga Legal Officer Sandaya Ma'am Janice Brasileño at sa Attorney Flora May Alejandro. Mga mama, ayong hapon sa inyo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ayong hapon, Ma'am Marian, and maayong hapon sa tanan nga taga-palamati sa aton nga programa sa Radyo Pilipinas. Yes. Attorney, maayong hapon sa imo. Good afternoon, especially sa tanan nga tagpalamati sa Radyo Pilipinas. Yes. I believe si Ma'am Janice, hindi ining first time nga naka-off-the-night kita no sa kahanginan and at the same time no naka-meet no kay every time nga may events kita sa RACO no isa kita sa mga invited man kag nagakagto no ang Radyo Pilipinas Iloilo. Pero for the information, for the benefit Ma'am Janice no and attorneys ang amon nga mga tagpalamati no nga first time no naka pamati sang National Authority for Child Care o kon NACC kag sang aton man nga RACO no ano bala ang NACC, ano ang RACO no kag ano ang mandato sang NACC kag RACO naton. Okay, so thank you, Ma'am Marian. So ano ang NACC? It stands for National Authority for Child Care. So kami ang central authority for adoption, so both local and inter-country nga adoption. So the NACC was actually created by the virtue of the Republic Act 11642 or the Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act in 2022. Basically, we are a one-stop quasi-judicial agency. We are the newly attached agency of the DSWD. So nationwide, the NACC has 16 regional offices referred to as the Regional Alternative Child Care Office or RACU. So kami dire sa RACO 6 or Western Visayas, may isa ka RACO no per region. So basically our task or our mandate includes pagbaton sa mga petition on domestic adoption pursuant to RA 11642 or the Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act and the RA 11222 or the Simulated Birth Rectification Act of 2019. And also, sa amon man gina-file ang petition for issuance of certificate declaring the child legally available for adoption since dapat wala bata ang i-subject for adoption unless legally declared or cleared for adoption. Except lang for cases kung ang bata no is relative adoption or step-parent adoption or adult na siya. Okay, so we also do licensing of foster parents for temporary or substitute parental care of our children. And basically, no, ang placement of children to a suitable and appropriate alternative child care is amuna ang trabaho namon sa RACO. Yes. And ma'am, you've mentioned about adoption and foster, no? Sa mga tagpalamati naton, no? Ano ang kinalain sa adoption and sa foster care naton? Okay, so adoption, when we say adoption, this is a permanent placement. So permanent nga pag-care sa bata while ang foster care is only a substitute nga parental authority. So kung ga-care ka o gahatag ka temporary care, you have to be a licensed nga foster parent under the NACC. Mm-hmm. And diri ma'am sa aton sa Western Visayas, I don't know if may data ka mo, Ma'am Jan and Attorney, no, madamo sa subong nga tuig nag-a-apply no for adoption or for foster parent diri sa aton sa Western Visayas. Okay, so I think later si Attorney no i-discuss and share with you the foster. So for now, i-share ko ano ang data that we have here sa Region 6 on adoption. So since the implementation of the law in 2022, we have received a total of 122 cases. So out of which ang may pinakadamo naton nga probinsya no sa anong nga province sa Western Visayas is ang province of Iloilo with 66 cases followed by Negros Occidental with 38 cases.
And along with that, from the 122, we have now a total of 63 cases with order of adoption. So may ara pa kami nga 27 ginahulat, waiting for decision. And then we have 32 recently filed nga subject pa for mandatory appearance and endorsement to the Central Office of the National Authority for Childcare once kompleto na ang proseso. Yes. Ma'am Jan, balikan ko lang ang ginmention ni mo kaina, no? For example, ang isa ka bata, i-adapt abis ang iyang relative, pwede ina. Kinahanglan pa sa papers or documents, kinahanglan pa nga mag-apply sa inyo sa RACO? Yes, ma'am. So kung gusto yung mag-adapt, no? So under relative adoption, as defined, makonsider lang ang kaso nga relative kung within 4th degree of affinity or consanguinity ang relationship sa adopter sa bata or sa adoptee. Okay? So, makipag-angot lang sila sa ilang nearest nga local social welfare development office to assist them sa ilang pag-comply sa documents or requirements under the administrative nga adoption. So, I would also like to take this chance nga as a prerequisite sa aton nga gusto nga mag-adopt, dapat ma-attend sila sa aton nga pre-adoption forum or which we conduct online quarterly. So, i-follow lang kami nila no sa among nga Facebook page at NACC RACO 6 kay dira nakabutang ang among nga pre-registration. So, we have an upcoming online adoption forum actually this June on June 25. So, hopefully, kung gusto nila or gina-consider nila nga mag-adopt or foster, maka-intra sila sa amon nga online adoption forum. Yes. And ano naman ini ma'am no, yung mention man kay ina ang Republic Act number 11642 nato no kon ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act no kag paano ini susubong no naka-impact na sa adoption process naton diri sa Pilipinas. I'm sorry, Miss Marian. Yes, sige. Ay, isuliton ko lang, ma'am and attorney, no? Ano pala ining Republic Act? Question again. Sorry, nag-cut off. I'm sorry. Sige. Ma'am, ano pala ining Republic Act number 11642 nato, no? O kon ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. At paano ini sa subong, no? Ang ini nga naka-apekto, no? Sa pag-adopt or adoption process nato diri sa Pilipinas. Okay, so ano ang RA 11? Yes. Okay, so ano ang RA 11642? So basically, ang RA 11642, ang objectives sang layingan ni is to make the law on adoption simpler, expeditious, inexpensive because you're no longer to hire a legal counsel, although they're not precluded to hire one, at least nabuhi na no ang ilang gastuson. Tapos na streamline ang processes kag ang serbisyo on adoption and alternative child care, of course, in pursuit of the best interest of the child. So, na-transfer ang adoption proceedings from judicial, naging administrative na. So, that is why mas pinahapos na siya compared before. So, na-cut down man ang timeline, no? Basically, before, it would take 5 to 7 years before a decision is made once an adoption petition has been filed. So, subong, with the previous cases, from the date of petition, at least after a year and a half or 2 years, may ara na sila ginakaptan nga finality kag decision sa adoption nila nga case. And how about ma'am no, ang aton nga simulated birth, sino ang maka-benefit naman sa sining naton nga lay kung ang RA 11222 naton? Yes. Sige. Ma'am, and attorney, no, liwato ko lang ang question. Okay. Sige. Attorney? Sige, good afternoon, no? So, sa aton no, RA 11222 or ang Simulated Birth Rectification Act, ang makabenepisyo sini ang mga nag-simulate sa mga certificate of live birth, no? So, they are given amnesty. This is a form of amnesty given by the government para ma-exempt sila from criminal, administrative, kag civil liability. So, we have until March 29, 2029 para maka-avail sila sang amnesty under this law, and
currently ara na kita halfway through no sa window of implementation, so I hope nga mas damo pagid tani ang maka-avail sang amnesty under this law. Yes. Attorney, maghambal ikaw Simon Late, amo ini sila ang nag-ubra sang ilang birth certificate sang bata nga gin-adapt nila. Maghambal kita nga simulation in the context of RA 11222. Ang biological mother ginislan no sang nag-simulate sa ngalan sang babayi or another person who is not the mother. So kumbaga, ang identity sang bata naglain. If you change ang tatay, that does not fall under RA 11222. So pwede ka magkatong sa court for cancellation of the certificate of live birth, pero sa 11222, which is administrative, ang issue lang gita is ang ngalan sang biological mother. Okay. Attorney, matapos ini siya by March 29, 2029. So what will happen in case no nga hindi makapahingagaw, hindi maliwat ini ang nabutang sa live birth sang kabataan? So two things, there are two possible things na pwede matabo. So pwede nga they could be prosecuted for simulation of the birth certificate, considering that this is a public record, or they could go to court for cancellation. Pero amo na siya gani, we don't know yet. Hopefully, we could have the extension. Pero yes. just like other amnesties na ginhatag sa gobyerno, it may or may not happen, no, for now. So, hindi kami makahambal na may extension pa. Yes, so, let's not think of extensions first. Tani i-target sang aton mga tagpalamati na maka-avail sila before mag-end ang amnesty. So, ano lang, no, gusto ko lang i-highlight sino ang qualified. Yes. So, first, dapat may living custody sa bata for at least 3 years prior to the effectivity, no, which is March 29, 2019. So, dapat may custody ka sa bata March 29, 2016 or earlier. And then, dapat ang simulation took place before the effectivity. So, before March 29, 2019. Because otherwise, kung hindi mo ni siya ma-meet ang mga preconditions, then you will not be qualified for RA 11222. So far, attorney, may ara na sang palapit dira sa inyo para mag-ask assistance for this one? Yes, we have our statistics since 2020, no? Ang na-filed ng petitions, we have 42. And then, so far, we have 35 na nga may order of adoption. Gusto ko lang na i-clarify, by the way, na ang pag-file sang petition is not for the correction of the simulated birth record. It's actually a petition for adoption with rectification of simulated birth record. So, parang subsidiary na lang ang correction. Dapat si simulator, i-adopt niya gid ang bata. That's really the main action. You have to adopt the child. Yes. So, kung hindi ka mag-adopt, this is not for you. Ang iban, attorney, no, ang fear nila base sa pag-simulate nila sang ilaman nga live birth, base hindi sila pagpasubtan nga i-adopt dayon ang bata. So, it follows nga dapat for adoption man ang bata. Yes, for adoption. And may ara mga very common ang fear nga if they come out in the open, they admit their wrongdoing, ang crime na nahimo, pasi gamiton against sa ila. So may ara kita confidentiality. And then they have the affidavit of admission, of course, but these documents are confidential kag hindi ni magamit against sa ila because of course amnesty ni ginatawag. So parang ginpatawad sila sa gobyerno, so they're spared na from criminal, administrative, civil liability. So tani, no, they will take this opportunity to correct kung ano man ang sala nga nahimo in the past.
Yes. Attorney and Ma'am Jan, no, atis kita magpadayon sa aton man nga pag-istoryahanay, no, especially those no nga mga interesado mag-adapt, no, o kung mag-foster sang kabataan, diin sila makagto, no, ano ang mga documents nga dapat nila i-comply, no, ano mga pag-aubrahon nila, at the same time ang mga activities naton sa nga RACO, no, for this month of June. Mag-take lang kita sang short break, no, mag-request na kami sa inyo to open once again sang aton man nga Zoom link kaga makabalik kita diri sa aton man nga pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. So mga biyano, magbalik kita sa dili lang madugay diri sa programa Balita Sosyal. Sana'y tinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pag-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2002. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pag-unlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa dumi ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na nagkasuso. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:51 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Kaupod si Marian Grace Aranyata, ang inyo alagad subong nga hapon. Sa mga kauturan natin nga ulihin nakatune sa mga hapon mga abyan, kaupod natin day Ma'am Janice Brasilen, ato nga officer in charge sa Regional Alternative Child Care Office, si Attorney Flora May Alejandro, aton mga legal officer. Istoryahan natin sa mga hapon mga abyan no, ang natuhoy sa datos sang RACO kag sang NACC. At the same time no, ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Lakit man no ang aton simulated birth. So kung tion mga abiyano, istoryahan naman naton sa mga kauturan naton nga luyag dira mag-adapt sang bata, mag-foster no sang bata, ang mga dokumento nga kinahanglan nila i-prepare. Sila pwede makapalapit no para makapangayo sa book ano ang mga ulubraho. Nakabalik mga abiyan sa aton nga Zoom, ang aton nga mga bisita, Sanday Attorney Ora and si Ma'am Jan.
Okay, Ma'am John and attorney no sa mga interesado nga mag-adapt no sang bata o kung mag-foster no, diin sila pwede makapangayo sang bulig kag ano ang dapat nila nga obrahon. Okay, so Ms. Marian, so kung gusto nyo mag-adapt or maging licensed ng foster parents, so makipag-coordinate lang sa inyong local social welfare development office or pwede man makipag-keep in touch sa AMON no, nga office. So ang AMON nga address, we are now located at the Anaros building here at Simon Ledesma Street in Democracia Haro, Iloilo City. So, ginaimbitaran ko ang tanan nga luyag maging adaptive kung you think qualified ka mo, kag eligible ka mo, and may tagipusoon ka mo, no? Para kag may space pa sa inyong nga panimalay para sa bata nga hindi nyo kadugo for either for adoption or foster man, attend sa amon nga pre-adoption forum which we conduct online quarterly. So, ang next namon nga pre-adoption forum will be held on January 25. So, kung i-check ninyo ang amon nga Facebook page at NACC RACO 6, may ara kita da pre-registration link. So, mag-register lang para masubmit, masend sa inyo nga email ang link for the meeting. So, importante nga maka-attend sa pre-adoption forum kay dira gina-discuss ang mga proseso no in details, ang requirements, and amo man ni ang magsabing pre-assessment kung ang adoption bala is para gid man sa inyo nga pamilya. At the same time, foster care, since hindi basta-basta ang desisyon, no? Yes, kung magsulod kita sa adoption kag sa foster care. But hopefully, they would reconsider since makapuligid sila kadako sa bata if ever they become an adoptive or foster parent. So, ma-change ang narrative sa kabuhi sa bata through adoption and foster care. Yes. Ma'am Jan, for those no nga nagapamati sa bunga hapon no, paano ba lagi na make sure sang aton man nga RACO no kung sang aton nga NACC nga ang mga adoptive parents naton no kung mga foster parents naton are really qualified no kag makapamaayo gid sa pagpadako no sang kabataan. Okay. So kung mag-apply sila no once they have completed their documents, so may home visits na ginakandak ang collateral interviews ang ilang assigned nga adoption social worker. And with the administrative adoption, may ara kita ginatawag nga matching process which is conducted by a team of multidisciplinary experts. So sila na no ang determine sang readiness sang aton nga applicant nga mag-adopt or mag-foster, and at the same time readiness sang atong kabataan sang amon nga bata kung ready na ba sila ma-place under foster or adoption man. So, ang ato niya nga adoptive or foster parents, gina-assess, gina mayo, kag gina-screen ang ilang kapasidad nga maka-provide sa bata, maka-provide ba sila sa holistic development sa ato nga kabataan, since mostly no, ang bata nato nga gina-place under adoption or foster care, may mga bit-bit na ni nga mga trauma. So, importante nga prepared ang aton nga mga pamilya kag may kapasidad gid sila, so hindi siya enough nga may room kamo sa inyong balay physically. Oo, so kinahanglan the whole family is on board. So you have to check ang willing ba kamo mag-adjust sa mga bata no, sa mga pamatasan nga pwede ma-discover along the way. So may mga team of experts man kita nga ga-guide sa ila. So importante mag-aagigit sa legal nga proseso para maprotektahan man ang aton nga mga foster parents at the same time ang aton nga mga adoptive parents. Yes. Ma'am Jan, sa 122 nato no nga cases sa subong no, may hambali mo ka na may remaining pa kita, may target kita no kung saan no ini sila marilisan sang order man. Okay, so we have 27 nga awaiting pasubong nga na-endorse na naton sa central office. So hopefully before the year ends or first quarter next year may ara na sila mga decision. Sa isa ka pamilya, Ma'am Jan, no, pila ka bata ang pwede nila ma-foster o kung ma-adapt? Okay, so depende sa kapasidad sa aton nga pamilya. Sa foster, I think may limited sila to 3, at least 3. So, and then sa adoption, wala man siya limit. Basta ang pag-file is natapos na ang decision sa isa ka bata.
pag sila maka-apply liwat and file for another adoption, especially if those children are not related, kung hindi sila yung mag-utod. However, kung mga mag-utod, isama lang na sila ka-filing usually. Yes. Ma'am, you've also mentioned may pre-adoption forum kita nga pagahiwaton subong nga bulan sang Hunyo. Apart from this, ano pa gid ang mga upcoming activities man sang RACO? Okay, so every second week of June is actually designated as the Adoption and Alternative Childcare Week. So for this month of June, we have several advocacy activities, no? So sa subong tuig ang aton nga tema is ang Hope and Home for Every Child. Okay, so subong may ara kita information caravan hinihiwat sa Aklan Provincial Capital in Kalibo, Aklan. So hasta sila buwas dito may mga RACO social workers kita nga mag-assist sa ilang pamangkutanon tungkol about sa adoption kag sa foster care. And then on June 7 to 11, please check us out at the new government centers sa SMCT. We'll be there from June 7 to 11 to assist you with your inquiries. And then at Iloilo Provincial Capital from June 9 to 10. So we hope to see you there next week. And then on June 10, may ara kami National Press Con. And on June 13, may media forum kita. And ginapangabay ko gate nga tani makaka-intra ka mo sa amon nga bisikleta. So this is an annual bike fun ride, no? Hopefully maka-join ka mo sa bike ride gini sa June 15 on Father's Day gid. So paghahiwato ini sa Iloilo Provincial Office with 4 a.m. ang on-site nga registration. Subong ongoing ang online registration. So hopefully makaingagaw ka mo since first 200 registrants lang ang makabaton sa amon nga limited special kits from the NACC. Yes. Unfortunately, and then, sige ma'am, adayon na. Yes, and then, yes, on June 25, hopefully, no, kung magka-decide na sila nga maging foster or adopted parents, we'll see them online sa amon nga adoption forum on June 25. Yes. Unfortunately, attorney and ma'am Jan, no, wala na kita sa nabilin nga oras na diri sa aton nga pagpangalagad. Hopefully, no, maka-upda na kita sa mga sunod pa ginaton nga edisyon diri sa programa Balita Social. But I would like to ask, no, sa inyo man nga mensahe sa mga nagapamati subong nga hapon. Sige, unahon naton ani siguro si Attorney Flora. Okay. So sa liwat, no, for those families, especially parents, na may space pa sa balay na to welcome another child, a foster child, or an adoptee, please contact us or your local social municipal welfare offices. After attending the pre-adoption forum, you have to coordinate with them for the list of requirements before a petition is filed with us. So thank you so much again sa opportunity to introduce our agency, the NACC, and I really hope na mas damo pa ang maka-avail sa aton amnesty as mentioned a while ago ang RA 11222. Thank you so much and good afternoon. Yes. Ma'am Jan? Yes, Ms. Marian. So thank you so much for having us again here sa inyong programa kag sa tanang nga taga-Palamati. Salamat kid sa inyong oras. So hopefully, no, buligan nyo kami sa amon nga campaign against illegal adoption. Kaya nagapati kami nga sa Iloilo wala sa orphan. So hopefully mabuligan nyo kami address dira, and then kung may ara ka mo inquiry, hindi na magduwa-duwa pa nga magtawag sa amon nga hotline or email sa amon RACO6, that's RACC06 at nacc.gov.ph, or sa amon nga Facebook page, again that's NACC RACO6, or sa amon nga hotline, it's 0917-121-6222. So, maayo gid nga hapon and salamat, Ma'am Marian. Yes, with this, Ma'am Jan and Attorney, no, madamo nga salamat sa time and information nga ginhatag ninyo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo, and sa liwat, no, kami pa ining last time nga makaupod ka mo namon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. With this, madamo nga salamat and maayong hapon sa liwat sa inyo. Radyo Pilipinas. There you have it, mga abyan, si Ma'am Janice Brasileño, ang aton nga OIC Regional Alternative Child Care Officer
kag ang aton man nga legal officer si Attorney Flora May Alejandro. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Saan lang mga biyano ang luyag ko nga i-highlight sa gid-mention no sang aton nga mga bisita subong nga hapon. Kung disidido kamo mga biyano nga mag-adapt. Lang dapat ikaw no mismo nga na sa sini nga idea mo dapat bilog nga pamilya on board no sa idea. Luyag ninyo nga mangin adaptive parents at mangin foster parents. Gina-istoryahan diri mga abyano ang bus damlag sang kabato. Kumo no nga problema, challenges no samtang yara sa inyo nga inakop ang kabataan, ibalik ninyo ini sila. So dapat disidido ka mo no sa mga excited ka mo, pwede ka mo mga abyano maka-reach out sa aton man nga RACO, ACC naton o kung RACO Region 6. Mention nga hotline no, at the same time no sa mga events ang aton man nga RACO Region 6 kung pwede ka mo maka face to face no istorya sa aton man nga person. Oras sa Radyo Pilipinas 2:04 sa hapon wala na kita sa nabilin nga oras sa aton nga pagpangalan. Liwat madamo nga salamat kay Ma'am Janine, kay Attorney Flo, syempre sa mga nagapamati subong nga hapon sa atin. Radyo Mano ka sa aton nga Facebook Live. Thank you man sa ako mga katuwang technical sa studio. Engineer Roy Louie Kaipa kag sa among transmitter. Sir Jeffrey Betita. Nalanggit mga biya si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Award.